What's up sa inyo mga kabowlers? What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat at welcome ulit sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Sa video ito mga kabowlers, sa pagkakataong ito ay magbibigay tayo ng tinatawag na mga tips para sa mga bagong referees. So, sa mga bagong referees dyan, subscribers ni Uncle B at mga followers niya doon sa Facebook page, para sa inyo ang video na to. So, bibigyan ko kayo ng tips. Okay? Yung tatlong tips ay bibigay natin ngayon kung paano maging effective referees sa loob ng basketball court na kailangan gawin talaga to. Okay? At kapag ginawa nyo to sa loob ng basketball court, habang nagre-referee kayo, masasabi natin at masasabi ko na magiging effective kayo sa pagre-referee. So, tatlong tips ang ating pag-uusapan ngayon. Hey mga bowlers, mga kapito. So, syempre, bago tayo magsimula sa ating video, gusto ko munang i-shoutout yung mga patuloy na sumusuporta sa ating channel, sa mga baguhang referees, okay? Sa mga referees na pumipito na ngayon at nag-handle na ng tinatawag na mga liga, tumatakbo na sila. So shoutout sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga kabaro nating arbitero. Okay? At syempre sa lahat ng mga kabowlers natin, ng mga basketball players, mga coaches, na sumusuporta din sa ating channel. Shoutout sa inyong lahat. Yung mga kabowlers, ayun, pag-usapan na natin ang tips natin sa mga kabaro natin, mga baguhang referees dito sa ating channel. Unang-una mga kapito, sa lahat ng mga kapito natin dyan na ngayon pa lang tumatakbo, ngayon pa lang nagre-referee, ang may bibigay ko sa inyong tips, una, kapag nagre-referee kayo, kailangan malaman nyo kung nasaan yung mga kasama nyong referee. Okay? Napaka-importante niyan sa pagre-referee. Kung ano man ang posisyon nyo, maging lead man kayo, maging trail man kayo, maging center official man kayo sa loob ng basketball court, kung 3PO ang pag-o-official, kailangan alam nyo kung nasaan yung kasama nyo. Laging uunahin nyo yan. Importante yan. Okay? So, ibig sabihin, kapag inaalam nyo kung nasaan yung mga kasama nyo, meron kayong komunikasyon sa kanila. Okay? So, sa pagganyang pagkakataon na nalalaman natin ang mga posisyon ng ating mga kasama sa loob ng basketball court, makakapag-execute tayo ng tinatawag na tamang officiating dahil mako-covered natin ng tama at eksakto ang basketball court. Okay? So, lagi natin tatandaan yan, mga kapito. Pangalawang tips ni Uncle B, kapag nagre-referee na kayo, okay, tingnan nyo ang tinatawag na defense. Okay? Ang depensa, yun ang lagi kong sinasabi sa mga baguhang referees na members or subscribers natin. Okay? So alam na natin kung saan yung location ng mga kasama natin. And then pangalawa, pag nag-o-officiate tayo, dapat laging depensa ang tinitingnan natin o pinagpupukusan natin. Kung tayo ang tinatawag na primary official o primary referee. So defense tayo nakapokus. Okay? At syempre, kapag nasa loob tayo ng basketball court, kasama dyan sa pangalawang tip natin, na kailangan nasa open court lagi ang ating atensyon. Okay? So kinakailangan, kapag nakahatol na tayo ng infraction or ng violation, kailangan tapusin muna natin ang aksyon bago tayo mag-report doon sa table official. So laging open court ang tingin. Okay? Pag magbibigay tayo ng mga hand signals, kailangan ang ating attention nasa court pa rin. Okay mga kabowlers, mga kapito. So wag natin tatanggalin ang ating mata, okay, during action or after action sa loob ng basketball court. Bago tayo mag-report uli, sasabihin ko kung may foul infraction, kailangan tapusin natin ang aksyon. Settle down ng aksyon. Okay? Lagi tayong kailangan na kalmado lang, relax lang ang ating katawan sa loob ng basketball court. Kasi yan yung mga pagkakataon, kapag nangyayari yung mga ganyang sitwasyon, sabi pa nga sa isang referee, it's time for you to shine. So dahan-dahan lang, kailangan eksakto at klaro ang pagre-report sa table official. Okay mga kabowlers, mga kapito,
At ang pangatlong advice natin o tips natin sa ating mga kabaro, ng mga baguhang referees, during transition, okay? During transition, nagtatakbuhan na or may mga tinatawag na from backcourt going to front court ang aksyon. Kahit mapalid ka, mapatrail ka, o mapa-center official ka, kailangan ang mata mo nandoon sa court. Okay? Kung trail official ka, tumatakbo ka, ang mata mo nasa court during transition. Okay? Huwag kang titingin diretso na parang wala ka ng pakialam sa loob ng basketball court nang mamadali kang pumunta ron sa tinatawag na point mo. Okay? Yung tatransfer ka sa another point mo. So, just make it sure na kapag tumatakbo ka, ano man ang posisyon mo sa loob ng basketball court, bilang referee, kailangan ang mata mo nakatingin pa rin sa court. Okay? So, sabi nga, open court pa rin ang tingin mo para ma-secure natin na kapag merong nangyaring infraction doon sa loob ng basketball court or mga violation, kung malapit sa'yo, makikita mo kasi nakatingin ka pa rin doon sa tinatawag na basketball court. So, open court pa rin ang tingin natin. No? So, yun ang tatlong tips na mabibigay ni Uncle B regarding sa pag-officiate sa mga bagong referee. Susundin nyo lang yan, mga kapito, at sigurado ako, sure ako, magiging effective ang pag-officiate nyo sa loob ng basketball court. So yan ang advice ni Uncle B sa inyo, sa mga baguhang referees nila subscriber dito sa ating channel. Bagamat may mga videos na ako before na sinasabi ko to, no? Pero mas maganda, i-summarize natin at kumbaga bigyan natin ng pansin yung mga ganitong sitwasyon para makatulong tayo sa mga kabaro natin na ngayon palang pumipito. Okay mga kapolers, mga kapito, so lagi nating tatandaan yan. Okay? Unang-una, uulitin ko, tingnan nyo ang mga kasama nyo sa loob ng basketball court. Kailangan malaman nyo kung saan nakaposisyon ang mga kasama nyo. Para during rotation, okay, alam nyo kung saan kayo pupwesto. At nakocover nyo yung basketball court ng tama at nakikita nyo lahat ng mga infraction doon, lahat ng mga galawan ng mga players nyo, kahit saan mang anggulo. Kitang-kita nyo yan kapag meron kayong komunikasyon sa isa't isa, naiiwasan natin ang tinatawag na mga double calls na yan. Kasi kung tatawag ka dapat doon lang sa area mo. Okay mga ka-ballers, mga kapito, ang pangalawa, sinasabi ko sa inyo, okay, dapat ang isang referee, kapag nandiyan ka sa area mo, off-ball ka man, on-ball ka man, nakapokus ka sa depensa. Okay, wag sa opensa. Kasi yan ang primary obligation mo bilang primary referee doon sa harapan mo. So, kapag napunta ang bola sa kabilang court o sa ibang area, let go mo yun sa kasama mong referee kung sino ang nandoon. Make it sure sa off ball, doon ka pa rin sa area mo nakatingin. Okay? Barabat, may mga pagkakataon na sumusulyap-sulyap ka doon sa tinatawag na dual area coverage para makatulong ka sa kasama mo. Yan ang pangalawang tips natin. Ano? At ang pangatlong tips, of course, during transition or fast break, takbuhan ng mga referees, just make it sure, mga ka-arbitero, mga kapito, na ang mata mo ay nasa court pa rin. Okay? Nasa court pa rin ang mga mata mo. At huwag mong aalisin yan habang tumatakbo ka doon papunta sa kabilang point mo. Okay? Kasi hindi natin alam kung merong mangyari diyang mga infraction or mga violation at nakatingin ka diretso at hindi ka nakatingin doon sa court. So doon, sa mga ganong pagkakataon, makikita mo yung mga ganong aksyon. Okay? So mga ka-ballers, mga kapito, ang advice ko sa inyo. Okay? So, salamat pa rin sa mga solid subscribers natin, solid followers natin na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel kasi araw-araw na tayo nagbablog. May mga pagkakataon na tayo mag-vlog. Okay? So, abang-abang na lang sa mga susunod na vlog natin. At kung may gusto kayong i-vlog natin regarding sa pag-officiate, bukas po ang comment section dyan sa baba ng ating YouTube channel. Mag-comment kayo dyan. Okay? At pipili tayo ng mga i-content natin kung ano yung mga katanungan nyo na magandang pag-usapan dito sa ating channel, ano, na maaari talagang makatulong sa mga kabaro nating referee. May mga ballers, at the same time, siyempre, hindi lang naman tayo nagpo-focus sa mga referees talaga si Uncle B. Siyempre, may puso rin yan para sa mga coaches at para sa mga players para makatulong din sila
I mean, para makatulong din tayo ano kung paano nag-officiate yung mga referees at magkaroon ng tinatawag na harmonious o yung harmony, yung tinatawag na pakikipagkaisa ng mga players, ng mga coaches sa atin at maintindihan din nila ang mga sitwasyon natin. Para sa maayos na larong basketball, yung laging pinopoint natin. Okay mga kaballers, mga kapito, so lagi yung tatandaan, bukas ang comment section dyan sa baba, magtanong lang kayo at sasagutin niya ni Uncle. Eh mga ballers, mga kapito, so dito naman tatapos. Dito na natin tatapusin ang ating next video. Okay, at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na vlog. Kasi daily vlog naman tayo ngayon. At itatry natin na mag-daily vlog habang hindi pa tayo busy. Okay mga ballers, mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.